Thought that you should know I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Nagsimula nga itong chapter 237 kung saan papalapit naman itong Thunder God na si Kashimo sa kinaroroonan ng Curse King na si Sukuna. Habang patungo nga siya dito, ay napansin nga nito si Kashimo itong isang malaking tipak ng yelo na lumulutang sa himpapawid, kung saan nakasakay nga dito itong ice queen na si Itihoshi o Raome. Dito nga ay ang panasanayan ng isang atake itong si Raome patungo sa Thunder God na si Kashimo. Ngunit, lumitaw nga itong si Hakare mula sa kanyang likuran. Sinabi nga nitong si Hakare na hindi niya ito papayagang makaalis ng ganun na lang. Sumagot nga lang itong si Raome at sinabing wala itong alam. Sabay bitaw ng isang curse technique na tinatawag na ice formation. Habang itong si Hakare ay nabitaw ng kanyang domain expansion. At dito nga ay matagumpay nga nitong natrap sa loob ng kanyang domain itong si Raome. Habang patuloy ngang bumabagsak itong malaking yelo sa kinaroroonan ng Curse King. Inangat nga nitong si Sukuna ang kanyang kamay habang unti-unting natutunaw itong malaking yelo. Dito nga ay napansin itong si Kashimo na may hawak-hawak na itong si Sukuna na isang bagay. Sabay napasabi itong Thunder God na si Kashimo na dala ba raw ito ng malaking ice block. Dito nga ay nagsalita itong narrator at sinabing ang bagay na hawak-hawak na yun ng Curse King ay ang curse tool na tinatawag na Humatoke. Gawa nga raw ito mula sa 10,000 binding vows at wala raw nga katulad ang kakayanan ito. Napasabi na nga lang itong si Sukuna nagkatagang good old days na mahawakan itong kanyang sandata. Nalipat nga itong panel kung saan tinanong nga nitong si Kashimo itong si Sukuna kung paano nga ba daw ito naging isang malakas o ipinanganak nga ba daw tong malakas. Sinagot nga lang ito ni Sukuna na hindi niya alam dahil ipinanganak raw siyang walang may gusto sa kanya. Nagtanong nga ulit itong si Kashimo kung ano nga daw ba ang pakiramdam ng walang kahinaan. Paano nito kinukumpara ang sarili sa ibang tao at paano ito nagmamahal. Sumagot itong King of Curses na si Sukuna na di niya daw ito ginagawa at sinabing isa lamang dumi para sa kanya ang mga tao. Pumaanat pa nga itong Thunder God ng isa pang tanong hanggang sa nairita na nga itong si Sukuna at sinabing extravagant na raw itong si Kashimo. Nagalit nga lang itong si Kashimo at sinabing simulan na nga raw yung laban. Sumugod na itong Thunder God na si Kashimo at tumitaw ng isang atake gamit ang kanyang sandata. Ngunit, sinalag nga lang ito ng King of Curses gamit ang kanyang kumatoke. Sinundan nga agad ito ng Thunder God ang kanyang pagkatake ng isa pang curse technique na tinatawag na Genzu Kohasaku. At yun na nga, sapo sa mukha itong Curse King at di pa nga dyan natapos ang pagkatake nitong si Kashimo. Bagkus ay umatras ito at nagpita ulit na isa pang atake na galing sa kanyang bibig. Sapul nga dito ang Curse King at napasabing sobrang ingay nga raw ng ginawa nito. Dito nga ay nagsalita itong narrator at kiniliwalag ang kapangyarihan nitong Thunder God. Sinasabing ang Genju Kohasaku ay pinapayagan nito si Kashimo na mag-transform into any phenomena gamit ang kanyang curse energy. Habang nagpapaliwanag nga itong narrator, ay umatake nga ulit itong Thunder God na si Kashimo sa Curse King na si Sukuna. At sa pangalawang pagkakataon, ay natamaan nga ulit itong mukha nitong Curse King. Nagpatuloy nga ang pagpapaliwanag ng narrator na ang paggamit ni Kashimo sa teknik na ito ay nag-i-enhance sa kanyang bilis at ina-activate dito ang electric pulses ng kanyang utak. Capable nga ang katawan ni Kashimo sa teknik na ito, subalit napupus nito ang limitasyon ng kanyang katawang tao. Pagkatapos nga magpaliwanag nitong narrator, ay gulat na gulat itong Thunder God nang biglang nagpalabas ng napakalakas na curse energy itong si Sukuna. Dito nga ay ipinakita itong bagong form ni Sukuna. At dyan na nga natatapos itong chapter 237 ng Jujutsu Kaisen. That's it for this video. Please
Yo!